Maligayang pag-uwi sa pinakamayaman. Lee, ang assistant. Nahanap na ba ang ate noong mga panahon? Bakit hindi gumawa ng ibang bagay ang mga bata? Maging pulubi at manghingi ng pagkain. Hindi ako pulubi. Ang peklat sa mata ng ate ay napakaganda. Kuya, ate, kain tayo. Ako ang magbabayad. Huwag sayangin ang magandang kabataan sa pagpulubi. Ate, hindi ako pulubi. Nag-fail lang ang negosyo ko. Paano ko ibabalik ang pera sa iyo? Hindi na. Alagaan mo ang sarili mo. Tanga. Ang babae noong mga panahon na may peklat ng luha sa mata, ang pangalan ay Song Yan. Siya ang queen ng balita sa Longchuan TV station. Ayon sa impormasyon, magpapakita siya sa Hanteng Bar ngayong gabi. Kaya hahanap ko siya ngayon. Pero ang lola ay nag-set ng party para maghanap ng asawa para sa iyo. Naghihintay sa pag-uwi mo. Anong basurang lugar ito? Wala rin akong nakita na pinakamayaman. Ang gwapo ng male model. Kuya, ngayong gabi, sakop ko ang gastos. Ate, gising ka na. Ilang taon ka? Archie, Ay naku, may pagkakaiba ng 8 taon. Nung ako ay nag-take ng college entrance exam, siya ay nag-aaral pa ng multiplication table. ate. 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 Ate, buksan mo ang pinto. Ate. Ate, hindi mo na ako naaalala. Yung male model kahapon, umaga na. Ang rule ko ay hindi pinapatulog ang lalaki hanggang kinabukasan. Umalis ka. Ate, pakibuksan mo ang pinto. Ate. Ate yan. Ate yan. Ate yan. Nandito ang bagong assistant na hinahanap para sa'yo. Sino? Ate. Bakit ikaw? Kilala mo siya, ate yan? Hindi. Umalis ka muna. Si. Bakit ka nandito? Ate, assistant mo ako ngayon. Nagulat ka ba? Nagulat lang ako. Umalis ka na agad. Bakit? Ate. Ayaw mo ba sakin? Hindi ko ibig sabihin yon. Ate. Alam kong bata pa ako. Pero susunod ako sa'yo. Pag sinabi mong pumunta sa east, hindi ako pupunta sa west. Huwag kang mag-asta. Ate. Ang ganda mo. Lalo na yung tear mall mo. Ate, magaling ako sa trabaho. Pwedeng walang bayad. Trabaho ang sinasabi mo, di ba?
Pwede sa trabaho at sa personal. Ano ba sinasabi ko? Para bang puro kulay lang ang nasa utak ko. Ate yan, may kaganapan. Anong meron? Yung mayaman na Liu Dakyang, bumalik na. Bakit mo sinabing bumalik na? Ang bastos na lalaki. Ako na, paalisin ko siya. Yan. Simula nang makita kita, ang pagmamahal ko sa'yo ay tulad ng umaapaw na ilog, walang humpay. Gusto kitang maging girlfriend. Bigyan kita ng 1 million pesos kada buwan. Talagang ate yan. Araw-araw may nagpapadala ng bulaklak. Ito na ang panglimang nitong buwan, di ba? Pero hindi maganda ang itsura. Ate, para lang sa akin. Ginoong Liu, pasensya na. Hindi ako pwedeng sumang-ayon. Bakit? Nakatuon lang ako sa trabaho ko ngayon. Walang interes sa pag-ibig. Songyan, huwag kang magpakapal. Sasabihin ko sa'yo, ang kumpanya mong ganito, makapagtatayo ako ng 10. Sumama ka sa akin para mag-enjoy, masama ba? Ginoong Liu, likas na manggagawa ang buhay ko. Gusto kong kumita sa sariling pagsisikap. Pwede kang hanapin ang mga gusto ng ginhawa. Huwag mong isipin na pagiging news queen mo ay agad-agad na pag-angat. May sinusuportahan kang mayaman, di ba? Malinis ang paraan ko. Huwag mong gamitin ang masalimuot mong pag-iisip para husgahan ako. Umalis ka na agad. Tinatanggihan mo ako ha? Gagawin kong umiyak ka habang sumusunod sa akin. Lahat sugurin. Anong gagawin ninyo? Tatawag ako ng pulis. Sinong maglakas loob? Aray, Humarap ka sa ate ko ng walang galang. Gusto mong mamatay? hinampas mo ako ha? Tigilan nyo na yan. Tumawag na ako ng pulis. Darating na sila kaagad. Kung aabot pa yan sa pulis, hindi maganda. Hintayin nyo lang. Sumama ka sa akin. Ate, ang sakit. Buti nga sa iyo. Ate, kailangan ko talaga ang trabahong ito. Pwede bang huwag mo akong paalisin? Dahil para sa akin naman. Kaya siya nakipag-away kay Liu Dakyang. Kung ganoon, dito ka na lang magtrabaho. Salamat, ate. Epektibo nga talaga ang pagpapanggap na nasaktan. Tama ang pagpapanggap kong nasugatan kanina. Ang ganda-ganda ng mukha. Nasira pa. Ayaw na ayaw ko sa mga rich kid. Akala nila dahil may pera sila, pwedeng gawin ang gusto nila? Ayaw pala ni ate sa mga rich kid. Mukhang hindi ko dapat ipaalam ang tunay kong pagkatao. Oo nga pala. Ano nang pangalan mo? Jiang Hanyu ang pangalan ko. Jiang Hanyu. Ang pinakamayamang tao sa Longchuan, si Jiang Hanyu. Pareho kami ng pangalan. Anong nangyari? Ah, ganun pala. Matagal na naming gustong interview ang pinakamayaman. Sabi nila, bilyonaryo siya. Siguro mga ating anyos na siya. Ganun na ba ako katanda? Mula ngayon, magtrabaho ka ng maayos. O kung hindi, pwedeng-pwede kitang tanggalin. Opo. Hoy, Pogi, ito yung bagong snack sa kumpanya. Tikman mo. Salamat. Saang eskwelahan ka nagtapos? Sa ibang bansa ako nag-aral. Nagmamagaling. Okay lang kung puro mukha ang panghugot mo, pero ngayon, nanlalandi ka pa sa mga katrabaho. Isa kang palamunin. Zhang Zicheng, anong karapatan mong suruan si Xiao Jiang? Mukhang naiinggit ka lang sa kanya. Naiinggit ako sa kanya?
Bukod sa mas gwapo siya sa akin, mas matangkad, at sikat sa mga babae, ano pang dapat kong kainggitan? Magaling naman ako sa trabaho. Kuya Zhang, subukan mo nang magtanong. C. Kung hindi mo masagot, luluhod ka at tatawagin akong tatay. Matagal nang gustong interview ni Ate Yan ang pinakamayaman sa Longzhou. Alam mo ba ang kanyang sikretong file? 1.87 metro ang taas ng pinakamayaman sa Longchuan. 65 kilo ang timbang. Ang kanyang ideal na babae ay yung mature na tipo. Ang galing mo talaga, Xiao Zhang. Zhang Zicheng, tumyupad ka sa usapan. Ang impormasyon tungkol sa pinakamayaman, sa black market, 10 milyon, hindi mo mabibili yan. Ginagawa-gawa mo lang yan, di ba? Wag na. Baguhan lang ako dito. Bigyan na lang natin ng respeto si Kuya Zhang. Kuya Zhang, kung ayaw mong lumuhod, wag na. Ang bait mo talaga, Xiao Zhang. Mula ngayon, hindi na kami makikipag-usap kay Zhang Zicheng. Jiang Hanyu, plastic ka. Gusto mong siraan ako. Anong ginagawa ninyo? Anong nangyari? Ate, hindi pa nakikita ng batang to ang pinakamayaman. Gawa-gawa lang. Wala talagang kahit kaunting pagiging profesional ng isang journalist. Paalisin mo na siya agad. Jiang Hanyu, ikaw ang magsalita. Ate, lahat ng problema ay dahil sa akin. Gusto akong subukan ni Ginoong Zhang. Sumagot ako sa tanong. Pero hindi naniniwala si Ginoong Zhang. Aalis na ako. Ate, lahat ng problema ay dahil sa Zhang Zicheng. Siya ang nangapi sa Xiao Zhang. Pinatayo pa siya para mag-apologize. Bilang isang matagal na empleyado, hindi mo na alagaan ang mga baguhan. Nagpapasok pa ng kultura ng pang-aapi. Hindi, ate, hindi ako. Nakita kong hinampas mo. Ate, sinabi rin niya na tamad na asawa ako, umaakyat lang dahil sa'yo para maging assistant. Ang bawat empleyado na pumapasok sa kumpanya ay dumaan sa mahigpit na pagsusuri. Malinis ang relasyon ko at Jiang Hanyu. Binabakstab mo ang katrabaho at nagpapasok ng pang-aapi. Tanggalin ka agad. Ate, salamat ngayon sa pagtatanggol mo sa iyo sa kumpanya. Management lapse talaga. Hindi na. Kain tayo. Oy, Song Yan. Palaging may romansa. Saan mo nahanap ang gwapong boyfriend mo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ate, sino siya? Pinuno ng kalabang kumpanya. Ganoon ang kalagayan ng Longchuan TV station. May oras ka pa para mag-hire ng bagong assistant. Song Yan, malaki talaga ang puso mo. Hindi rin maganda ang kalagayan ng Fakeway TV, diba? May kasintahan ako na sumusuporta sa akin. Kung makakuha lang ako ng interview sa pinakamayaman, mabubuhay muli. Hindi lang yan isang saglit. Ang pinakamayaman sa Longchuan, parang multo. Hindi siya tumatanggap ng interview sa mga hindi kilala. Huwag kang mag-asa. Sa tulong ko at relasyon sa uncle ng pinakamayaman, para ma-interview ni Minmin ang pinakamayaman. Hindi yan mahirap. Ikaw at ang uncle. Hindi ka gusto ng uncle. Wala kang puwang dito, maliit na katulong. Karapatan magsalita, parang ang uncle ng pinakamayaman ay uncle mo. Uncle ko talaga siya. Song Yan, kung hindi ako makakuha ng interview sa pinakamayaman, ang titulo mo bilang news queen, malalamig. Ate, importante ba talaga ang interview sa pinakamayaman? Ang interview sa pinakamayaman para sa mga nagtatrabaho sa news, isang malaking karangalan at makakapagdala sa kumpanya ng malaking benepisyo. Kaya tulungan ko ang ate sa problema. Sige. Ate, hintayin mo ako. Batang lalaki, nagpakita ka na tumawag. Ang lola mo nagayos ng seleksyon ng asawa. Hinahanap ka ng lahat. Uncle, tulungan mo ako ulit ng ilang panahon. Nag-aasinta ako sa babae na gusto ko. Babae na gusto ko. Kailangan ko ng tulong mo. Maganda ang pag-aasinta sa babae. Dalhin mo agad sa bahay. Magpadala ka ng tao sa himpilan ng telebisyon ng Longchuan para imbitahan ang news queen na mag-interview sa iyo. Song Yan, bakit hindi ka magluhod at magpatira pa para makapag-post ako sa social media? Siguro, bibigyan kita ng 5 minuto para makilala mo ang Uncle Second Richest. Hindi na. Ang bossong namin, nakausap na ang Uncle Second Richest. Haha, isang assistant lang, nagpapanggap pa. Song Yan, anong klaseng tao ang hinire mo? Ang punto ni Jiang Hanyu ay, hindi kami magsusuko. May pagkakataon pa kami para makita ang Uncle Second Richest. Ate, totoo ang sinasabi ko. Tingnan mo.
Miss Song, magandang araw. Ikaw ba ang news queen? Ako nga. May kailangan po ba? Ako ang special assistant ni Mr. Jiang. Matagal na niyang kilala ang news queen. Inaanyayahan ka niya sa Longchuan Group bukas ng 10 a.m. para sa isang interview. Magiging available ka ba? Available ako. Oy? Nagkamali po ba kayo? Ang taong inaanyayahan ni Mr. Jiang ay ako. Miss, hindi ko po kilala. Oy! Hindi mo ba sinabi na malapit ang boyfriend mo sa Uncle Second Richest? Bakit hindi kilala ng assistant ninyo? Normal lang yan. Sa mga private meeting, hindi kami nagdadala ng assistant. Uncle Second Richest. Bakit ako bigla niyang hinahanap? Siguro dahil sikat ka, ate. Hindi ka tulad ng iba, kahit magsumamo, hindi makalapit. Hintayin mo ako, ate. Honey, anong gagawin ko? Huwag kang mag-alala. Bukas, sabay tayong sumunod. Marami pang pagkakataon para makita ang Uncle Second Richest. Ate, tatawag lang ako. Si, go. Uncle, nasa building na kami. Dilaw ang jacket ni Yan. Huwag kang magkamali. Huwag kang mag-alala. Mag-aayos ako ng malaking event para sa asawa ng pamangkin ko. Siguradong magiging prestigyoso. Sige. Ang damit ko. Liu Minmin? Ikaw? Bakit? Hindi ako pwede. Bayaran mo ako. Ang damit ko. Suot mo. Tumahimik kayo. Ikaw. Maligayang pagdating, News Queen. Ang CEO Jiang ay nagpatawag sa iyo sa taas. Miss, dito po. Nagkamali ba sila? Bahala na. Pasok muna ako. Tara. Sandali. Nagkamali ka. Ang CEO Jiang ay inimbitahan ang babae. Ang CEO Jiang ay nagbilin. Ang inimbitahan ay isang babae na naka-dilaw na jacket. Paano ako magkakamali? Ang damit ko ito. Kanina, nabasa siya. Kaya, binigay ko sa kanya. Ang damit ko talaga ito. Huwag kang maniwala sa kanila. Gusto lang nilang makapasok. Dito ang Longchuan Group. Hindi kayo pwedeng maggulo dito. Liu Minmin. Grabe. Ang sama mo. Ako ang inimbitahan. Mga tanga, nagkamali pa sa tao. Gusto lang nilang maggulo. Palabas na sila. Sampalin. Opo, si. Jiang Hanyu, ano gagawin? Huwag kang matakot, ate. Kung ipapakita ko ito, pwede ba ako pumasok? Ito ang sagisag ng pamilya na mayroon lang ang pinakamayaman. Pinakamayaman, bulag ang mata ng mababang lingkod na ito. Tuloy po kayo. Nagkakamali ka yata. Assistant lang siya, ah? Hindi naman ako ganoon kabulag. Ito ay kumakatawan sa Longchuan Group, ang sagisag ng pamilya ng pinakamataas na kapangyarihan. Anong nangyayari? Magandang araw po, Ginoong Jiang. Hanyu, bakit hindi ka pa pumasok? Direktang tinawag ka ng Ginoong Jiang sa pangalan mo. Jiang Hanyu, sino ka talaga? Naku, kailangan kong maghanap ng dahilan para maipaliwanag ito. Ate, sa totoo lang, hiniram ko lang ang sagisag ng pamilya na iyon. Malayong kamag-anak ako ng pangalawang tiyo, ng pinakamayaman. Jiang din ang apelido mo? Ah, ganun pala. Makakatanggap tayo ng interview sa Longchuan Group. Dapat tayong magpasalamat sa kanya. Lalapit muna ako para bumati. Tiyo, Anak, bakit mo ako hinihila? Hindi ko pa nakikilala ang pamangking babae mo. hindi pa alam ni Yan ang tunay kong pagkatao. Plano kong ipahayag ang aking tunay na pagkatao sa piging ng pamilya. Ipapakilala ko siya ng formal sa inyo noon. Si, gagawan kita ng pagkakataon ng tiyo mo. Magandang araw po, Ginoong Jiang. Nakaschedule po ang aming interview sa alas 10. Ikaw ang news queen, di ba? Ang ganda-ganda mo talaga. Bakit hindi ka pa pumasok? Nagpapanggap sa akin ang babaeng ito. May kaunting hindi pagkakaunawaan. Tingnan mo ito. Ganito na lang. Mga tauhan, palayasin ang taong ito na nagpapanggap. Wag po. Nais ko rin po kayong interview. Ginoong Jiang.
Lao Yu, isip-isip ka naman ng paraan. Sino ba ako? Mga tauhan. Ginoong Jiang, Heto, kunin mo. Anong kabuluhan kung ako lang ang interviewin mo? Sa makalawa, maghahanda ng piging ng pamilya ang pinakamayaman. Diretso ka na lang sa piging ng pamilya para mag-interview. Interviewin mo kung sino ang gusto mo. Maraming salamat po sa inyo. Ang piging ng pamilya Jiang ngayong gabi. Kailangan nating mag-ayos ng maayos. Huwag tayong magkamali. Ang ibig sabihin ni ate ay, isasama niya ako, naku, mabubuko na ako. Siyempre naman, ikaw ang pinakamalaking bayani. Palagi mo akong kasama, paano ako maghahanda ng sorpresa? Kung wala ang tulong mo, wala rin akong pagkakataon na makarating sa pinakamayamang si X. Basta para kay ate. Gagawin ko ang lahat. Aray, Kung masakit, magsalita ka ng maayos. Dapat, cute ka sa lahat ng pagkakataon. Susubukan ko itong gown. Tulungan mo akong ibaba ang zipper. ganito pala kaganda si ate kapag nakagown. Bakit ikaw? Ate, hindi ba ikaw ang tumawag sa akin para ibaba ang zipper? Tumawag ako ng sales lady. Lumabas ka. Zipper lang naman to. Ano bang parte ng katawan mo ang hindi ko pa nakita? Tama na, kung magsasalita pa ako, magagalit na naman si ate. Paano ako napaflirt ng isang batang to? Songyan, wala kang kwenta. Subukan mo itong suit. Ate, bibilhan mo ako ng damit. Gusto mo ba? Ate, ito ba ay pagiging sugar mommy? Gusto mo ba? Oo naman, kung ako ay aalagaan ni ate, hindi na ako mahihirapan ng 20 taon. Ang ganda ng pangarap mo. Magpapalit na ako ng damit. Piyesta ng pinakamayaman X. Maraming tanyag at makapangyarihang tao ang narito siguro. Hindi siguro mahilig sa maraming tao ang pinakamayaman X. Ano ba ang alam mo? Ang inggit ko sa pinakamayaman, may napakagandang mansyon. Anong kaingitan doon? Pagkatapos ng gabi, lahat ito ay magiging sayo na. Anong sinabi mo? Ay, wala. Pasok na tayo. Pakita po ang inyong imbitasyon. Kakaiba. Nasaan na ang imbitasyon ko? Huwag magpanik, hanapin mo ulit. Pwede ba kayong magbigay ng konting konsiderasyon? Kami ay inimbita ng pangalawang tiyuhin ng pinakamayaman X ni Jijiang. Walang imbitasyon. Hindi papapasukin. Baka naiwan sa kotse. Jiang Hanyu, hanapin mo sa kotse. Maghihintay ako dito. Hindi pa pwedeng ibunyag ang tunay kong pagkatao. Mas mabuting hanapin ko na lang ang imbitasyon. Si. Hoy, hindi ba't si Songyan yan? Bakit hindi makapasok? Hindi ka rin naman nakapasok ha. Sinong nagsabi? Paano nakuha ang imbitasyon ko? Anong sayo? Akin yan. Paano ka nagkaroon ng imbitasyon? Ninakaw mo yan sa akin. Bakit? Ikaw lang ba ang pwedeng imbitahan? Tingnan mong mabuti. Dito sa bahay ng pinakamayamang tao. Hindi sa bahay mo. Wala kang imbitasyon. Gusto mo pang makita ang pinakamayaman? Ibalik mo sa Panaginip akin. lang yan. Parang pala kang nangangarap maging gansa. Ikaw ang nagnakaw ng imbitasyon ko. May tiklop ang imbitasyon ko. Nakikilala ko yan. Bakit kayo nag-aaway sa harap ng pinto? Ito ang bahay ng pamilya Jiang. Paumanhin po sa abala. Pakialamera. Matanda na yan. Hindi naman marunong makipagnegosyo. Mukhang nandito ka lang para makikain. Alam mo ba kung sino ako? At ganyan mo ako tawagan? Matanda. Gusto mo bang tawagin kitang matandang hindi mamatay-matay? Ayaw mo ng matandang hindi mamatay-matay? Eddie, tatawagin kitang matandang pulubi? Liu Minmin.
Okay lang kung ako ang inaapi mo, pero bakit pati matanda? Ang lakas ng moralidad ng reyna ng balita. Ayaw kong makinig. Lola, Hinahamon mo akong suntukin ako? nangaapi ng matanda, laban sa mabuting asal. Ano naman kung suntukin kita? May oras-oras pa ba yan? Ikaw, Nasa tapat tayo ng bahay ng pinakamayamang tao sa X. Sagana sa CCTV. Huwag tayong magpaistorbo. Umalis na tayo. Lola, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, anak. Mabait na bata. Salamat sa pagtulong sa akin. Wala yon. Sila ang mali. Nang-api sila ng matanda. Sila ang may kasalanan. Para kang ako noong bata pa ako. Lalo kitang nagugustuhan. Ano nga pala ang pangalan mo? May boyfriend ka na ba? Ako si Song Yan. Wala pa ngayon. Ayos, ayos, ayos. Yan. Halika, isasama kita sa loob. Itong lola na ito, paano niya ako mapapasok sa salo-salo ng pinakamayaman sa X? Para lang siguro ako aliwin. Lola, ang init masyado sa labas. Mauna na kayo. Maghihintay pa ako sa assistant ko. Napakabait at maalalahanin mong bata. Mamaya, ipakikilala ko sa iyo. Ang apo ko. Ate, wala sa kotse ang invitation. Kinuhan ni Liu Minmin. Mukhang wala ng pag-asa na makapanayamang pinakamayaman sa X. Umalis na tayo. Hoy, ate, alam ko kung saan ang service entrance. Sumunod ka sa akin. Tara. Di kaya masama kung pumasok tayo ng ganito? Huwag kang mag-alala, ate, walang makakaalam. Magandang araw. Ate, ako na ang bahala. Ikaw, ano ang aasikasuhin mo? Dito ka sa likod ko. Ate, ang lakas ng loob mo, ate. Tumahimik ka. Malamang akala nila kami ay mga Jiang, kaya tinawag siyang Ginoong Jiang Hanyu. Pasensya na po. Hindi naman talaga namin sinasadya na pumunta rito. Ano pong sinasabi ninyo, Binibini? Ang Ginoo po ay walang problema. Ate, ako ay kamag-anak ng pamilya Jiang. Mauna ka na sa loob. Sige, kapag tapos ka na rito, sumunod ka agad. Hindi natin pwedeng maunahan si Liu Minmin. Mamaya sa salo-salo. Kailangan niyong magkunwaring hindi ako kilala. Siye po. Ang binibining ito ay ang ginang? Hindi pa, pero malapit na. Pinupormahan ko pa lang. Ay naku! Kung malaman iyan ni Lola, siguradong matutuwa siya. Hinahanap-hanap ka nga po ni Lola. Ayoko nga. Siguradong ipapakilala niya ako sa iba. Wala kang magagawa, Ginoo. Dalhin ninyo siya. Ano ang ginagawa ninyo? Nagre-rebelde ba kayo? Ginang, nakauwi na po ang Ginoo. Jiang Hanyu. Lola, Bakit ka tumatakbo pag nakikita mo ako? Ano ba ako? Multo o halimaw? Lola, huwag kang ganyan. Natatakot lang ako na magalit ka. Hindi pa ba nawawala ang galit mo? Hindi pa nga nawawala ang galit ko. Pero, ngayon, kung papayag kang makipagkilala sa babae na ipakikilala ko, papatawarin kita. Lola, may gusto na akong tao. Huwag kang magmadaling tumanggi. Maganda at mabait ang ugali ng babaeng ito. Sigurado akong magugustuhan mo siya. Ang gusto kong tao, maganda rin at mabait ang ugali. Mapaggalang at mapagmahal sa bata ang babaeng ito. Napakamatapang at may malaking puso. Ay, mapaggalang at mapagmahal din sa bata ang gusto kong tao, matapang din at may malaking puso. Tama na. 3 taon mo nang ginagamit, yang dahilan na yan. Kung talagang may gusto kang babae, dinala mo na sana dito. Kakakilala ko lang kasi. Pinupursige ko pa. Pupursigihin mo yang sayo. Ipakikilala ko. Yung sa akin, tayo, magkanya-kanya na lang. Lola, Siya. Dito ka lang, huwag kang gagalaw. Kukunin ko na yung babae para sayo. Yan. kung malaman ng ate ko na nakipag-blind date ako, magagalit talaga yon. Nena. Ano po ang kailangan ninyo, Lola? Di ba sinabi ko sa'yo sa harap ng bahay? Kanina, ipinakilala ko sana ang apo ko sa'yo.
Sa'yo. Nandito siya. Nasaan siya? Kanina lang nandito siya. Ang loko-loko, ayaw na ayaw sa blind date. Lola, kung ayaw ng apo mo, bakit mo pipilitin? Sana, habang malakas pa ang katawan ko, malakas pa. Para sa kanya, para maayos na ang asawa niya. Kapag busy siya, hindi mo alam kung kailan magkakaroon ng nobya. Hey, ang bait-bait mo sa apo mo. Gusto mo bang sumama sa ako para hanapin siya? Lola, wala pa sa plano ko. Ang blind date? Okay lang. Gusto ko lang ipakilala kayo sa isa't isa. Para dagdag kaibigan din. Matigas talaga ang ulo ng matanda. Wala namang masama kung magkita kayo. Sasama ako sa'yo. Mabait kang bata. Tara na. Ate. Nandito na si Lola. Ang boses sa kwarto, parang si Jiang Han Yu. Ang loko-loko, dito nagtago. Tara. Saan siya? Nandoon siya sa loob. Tara. Saan siya? Baka nasa kwarto. Tara. Nandito siya sigurado. Hayop na bata. Parang nag-overthink ako. Paano nandito si Jiang Hanyu? Nandito? Nakatakas na naman ang hayop na bata. Lola, baka ayaw talaga niya. Subukan mo kausapin siya. Anak, nag-aalala ako, anak. Anong bata ang ayaw magka-girlfriend? Ayaw magka-girlfriend? Baka may gusto siya sa ibang babae, sinabi niya. May gusto siya sa isang babae. 3 taon na. Pero hindi ko siya nakita. Dumating sa bahay namin. Lola, huwag kang mag-alala. Baka sa mga susunod na araw, dalhin niya sa iyo. Sana hindi siya nagsinungaling sa akin. Isang CEO na nagtatago sa cabinet. Walang katulad. Pasensya na. Tinawag na ako ulit ng assistant ko. Aalis na ako. Sige, anak. Umalis ka na. Naabala kita, anak. Ate, nasaan ka? Papunta na ako sa lobby. Sige, pupunta ako. Dumating na ang News Queen. Song Yan, hindi mo kailangan ng invitation. Paano ka nakapasok? May paraan kang magpasok ng invitation. May paraan din ako para makapasok, kahit walang invitation. Kung mauna si Song Yan sa interview, paano ako magkakaroon ng pagkakataon para makipag-usap sa Mayaman X para sa investment? Huwag kang mag-alala. Siguradong paiiralin ko siyang umalis. Anong klaseng tao ba? Nakapasok sa bahay ng pinakamayaman? Alam ng lahat ng narito. Song Yan, ang News Queen, may maluhong personal life. WH. Liu Minmin, ano ba sinasabi mo? Hindi alam ng lahat? Ang nobyo mo? Malaking balita. Hindi inaasahan ng News Queen. Gumagawa ng ganitong bagay. Akala ko malinis si Song Yan. Ganito siyang klaseng tao. Wala ako. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sa tingin ko, sa murang edad mo, nakarating ka sa posisyon ng News Queen. Siguradong gumamit ka ng panghalina. Song Yan ay napakaganda. Walang mag-iisip sa kanya. Magandang babae. Pinakamahusay gumamit ng ganda para sa sarili. Sa labas, naglilingkod sa matandang lalaki. Sa bahay, naghihintay sa binata. Song Yan, sino ang mas marunong mag-enjoy kaysa sa iyo? Huwag kang magsalita ng walang basehan. Malinis ang buhay ko. Song Yan, ikaw, naghanap ng lalaki. Ang anak, mas matanda kaysa sa iyo. Ikaw.
Putang ina mo! Hinampas mo ako? Ano ang problema? Ulitin ko. Jiang Hanyu ay assistant ko lang. Boss employee lang kami. Hindi ko pa nakita. Katuwang na tumutulong sa boss na babae para magpa-member sa golf club. Isang bagsakan, 100 taon. Assistant na lalaki. Ang pinakamahal sa Yongchuan. 10 million ang membership fee kada taon? Golf course? Oh, Ay naku, 10 billion yun. Hindi ko inakala na ganito ang Songyan. Nakakainis, may partnership kami sa kanyang kumpanya. Ibabawi ko lahat ngayong gabi. Ibabawi ko rin. Mayaman talaga ang assistant ko. Pero sarili niya ang nagpa-member. Hindi para sa akin. sino ang maniniwala? Kung hindi dahil hindi ka makapasok sa golf course. Nagpa-member siya? Kung hindi ka naniniwala, tatawag ako ngayon para pumunta siya. Para patunayang malinis kami. Nag-usap na kayo. Tumawag ka. Hindi siya aamin. Liu Minmin ang dapat maging news queen. Ngayong gabi ay dinner ng mayamang ex. Ang mga babae tulad ni Songyan, na umaakyat sa posisyon dahil sa lalaki, hindi dapat narito. Song Yan, narinig mo? Aalis ka na mismo? O tatawag ako sa guard para palabas ka? Malinis ako. Hindi ako aalis. Hindi mo ako mapipilit. Tumigil. Huwag kayong makinig sa kalokohan ng babae na ito. Si Yan ay may mabuting puso. Hindi totoo ang sinasabi niya. Ang babae na iyan. Talagang nakakatawa. Paano mo naiisip? Hindi totoo ang sinabi ko. Tinulak mo ako sa pintuan. Tinulungan ako ni Yan. Napakagandang babae. Hindi gagawa ng ang mga bagay na iyan. Ako at siya, magkalaban sa loob ng maraming taon. Anong klaseng tao siya? Mas alam ko, kaysa sa iyo. Dahil kalaban siya? Natatakot ka sa Yan? Naagawin ang atensyon sa iyo. Kaya't sinisiraan mo siya. Sa tingin ko, ang sinasabi ng matanda. May punto. MS, Song, hindi siya ganitong tao. Mahirap na ginawa para sa Song Yan. Nasira ang pangalan. Sinabutahin ng matandang babae. Nakialam. Song Yan, dapat mong ilabas ang matanda, kasama na ilabas. Pag hindi, hindi ko magiging magalang. Sino ang pinapaalis mo? Hindi ako nagsisinungaling. Siya ay alaga ng Song Yan, batang lalaki na dependent. Show Fu X at ang uncle ay makakapagpatunay. Mr. Jiang, sa tabi mo, itong lalaki. Hinahamon mo ang pamangkin ko? Isang batang lalaki na dependent. Pamangkin, Hinahamon mo ang mama ko? Matanda. ang misis. At sinisiraan pa? Ang asawa ng pamangkin ko nang gugulo sa bahay ng Jiang? Asawa ng pamangkin. Hindi ako naniniwala. Imposible. Siya ay isa sa mga tao ng Song Yan, junior assistant. Paano siya naging Shofu X? Sabihin mo sa kanya sino ako. Ikaw ang pinuno ng pamilyang Jiang. Punong kalihim Longchuan. Siya pala ang pinakamayaman. Nakasakit ako ng damdamin ng pinakamayaman sa Longchuan. Wala akong mata. Hindi ko nakilala ang bundok tay. Pakiusap, patawarin mo ako. Pakiusap. Huwag mo nang isipin ang nakaraan. Hindi ako ang dapat mong pagsurian. Si Songyan at ang matandang ginang ang dapat. Matandang ginang, patawad po. Song Yan, patawad. Ang mga sinabi ko kanina, puro kasinungalingan lang. Patawarin mo na ako, ha? Ngayon mo lang nalaman ang katayuan niya. Saka ka lang humingi ng tawad. Hindi pa ako nakakita ng taong ganyan. Kasipsip. Kung may saysay lang ang paghingi ng tawad, para saan pa ang mga pulis? Tagapangasiwa. Ipag-utos mo. Bilhin ang Orange TV. Palayasin si Liu Minmin. At tuluyang ipagbawal siya sa industriya ng balita. Sundin. Ang K-Group, ipabangkarote mo rin agad. Wag! Wag! Wag po, Presidente. Si Liu Minmin ang may kasalanan. Ang babaeng ito, siya ang nag-akay sa akin. Kaya ako nagpakita ng kawalang galang sa inyo. Ang bagay na ito, wala akong kinalaman. Kayo Hui! Anong klaseng lalaki ka ba? Presidente, nakikiusap ako. Patawarin mo na ako. Ang Orange TV ang pinaghirapan ko. Ang pinaghirapan ko. Pinagbawalan ka na sa industriya ng balita. Tagapangasiwa. Palisin mo sila sa lungsod ng Longchuan. Opo, mga tao. Ilabas ninyo sila. Opo. Sagipin mo ako. Sagipin mo naman ako. Bitawan ninyo ako. Wag. Presidente, wag po. Bitawan ninyo ako. Narinig ko,
na may gustong magkansela ng pakikipagtulungan kay Songyan. Wala po. Presidente, ako po'y bulag at walang perlas sa mata. Hindi ko po alam na si Song Yan ang may bahay ng presidente. Ang aming kumpanya ay handang sumunod magpakailanman sa reyna ng balita. Mabuti naman. Kung ayaw ninyong mawalan ng pagkakataong kumita, magpakita kayo ng respeto sa mga tao ko. Lahat ng paraan ginawa ko para makapanayam ang pinakamayaman. Assistant ko pala siya. Kanina ko pa iniisip na ipakilala kayong dalawa. Akala ko naman, yan, apo ko na pala kita. Ano, Lola? Ang taong gusto mong ipakilala? Ate, Oo nga. Bukod kay Yan, napakagandang babae. May iba pa na gusto kong ipakilala mismo? Lola, hindi ko talaga inakala. Ang assistant ko ay ang apo mo at ang pinakamayaman sa ex. Kung kayong dalawa ay magkasama, kailan ang kasal? Lola, nagkakamali ka. Kaming dalawa ay hindi talaga nagkatuluyan. Sa tingin ko, Hanyu, hindi pa nahabol. Ang Miss Song, what by? Superior subordinate lang ang relasyon namin. Sa hinaharap. Ang katayuan ng President Jiang sa akin ay ang pinakamayaman sa Longchuan X. Nag-overstep ako noon. Sana, patawarin ako ng presidente. ate, Sana mag-ingat ang presidente. Huwag mo akong tawaging ate. Hindi ko kayang tanggapin. ay naku. Parang galit ang ate. Lola, maraming abala ngayon. Alis na ako. Ate. Lola, hinila mo ako. Nagalit na ang ate. Ikaw, ang cute. Niloko mo siya. Ngayon alam mo na. Natatakot? Ang babae ay ayaw. Sa mga lalaking nanloko sa kanila, Ano ang gagawin ko? huwag kang mag-alala. Ipapasa ko lahat sa lola. Anak, hintayin mo ako. Lola, ano ang nangyari? Tingnan mo. Madilim na ang paligid. Manatili ka ngayong gabi. Nag-utos ako na ihanda ang silid. Lola, hindi ito tama. Kung mananatili ka, ang lola ang magpapasya. Sa Mary ay, sa hinaharap, ang mga kilalang tao sa Longchuan, lahat ng karapatan sa interview ay ibibigay sa iyo. Mas magaling ang lola. Pasok ka na. Tingnan mo ito na. Ang kwartong inihanda para sa iyo. Ang mga damit na pampalit ay nasa kama. Magpahinga ka ng maaga. Oo. Salamat, Lola. Gusto ng manugang na babae. Ako pa ang kailangang kumilos. Isang gabi lang naman, di ba? Mas mahalaga ang makakuha ng karapatan sa interview. Mas mahalaga. Bakit ka nandito? Ate. Ito ang aking kwarto. Lola, nandito ka ba? Lola. Lola, sasabihin ko sa inyo, kahit na ang mga tao sa loob sumigaw ng malakas, hindi pa rin dapat buksan ang pinto na ito. Si Lola ito. Lola, Huwag ka nang sumigaw, ate, tiyak na sinadya ito ni Lola. hindi ba? Gusto kitang makitira kasama mo? Alam ko, ate galit sa akin. Itinago ko ang aking pagkatao para lang makalapit sa iyo. Pwede ka namang magpaliwanag sa akin, pero patuloy kang nagsisinungaling. Masaya bang lokohin ako ng ganito? Hindi kailangang lokohin ka. Gusto kita, ate. Jiang Hanyo, ang bawat salitang sinasabi mo ngayon, hindi ako maniniwala. Mag-interview lang ako, hindi ako mag-alay ng sarili. O sinasabi mo na si Shofu X para lang matulog sa akin, kahit anong kasinungalingan ay kaya niyang gawin. Ate, kailangan mong maniwala sa akin. Hindi kita niloloko. Gusto ko lang mag-ipon ng konting magandang impresyon bago ko sabihin sa iyo. Sa hinaharap, tayo, tulay ay tulay, daan ay daan, hindi naman talaga tayo magkaugnay. Hindi dapat tayo nagkakilala. Ano ba ang ginagawa mo? Gusto mo bang pilitin? Ate, wag mo akong iwan. Jiang Hanyu, huwag kang magkunwari. Hindi ako nabibola ng ganyan.
Ate, huwag kang magalit. Bakit ko dapat pakinggan ang sinasabi mo? Mukhang si ate, kahit hindi ako nagustuhan. Pero sa aking abs, medyo gusto. Narinig ko kay Lola na mayroon kang babaeng minahal ng 3 taon. Paano ngayon? Ang bilis, nag-iba na ng puso. Ate, ang babaeng iyon ng 3 taon, ikaw iyon. Ako? Ate? 3 taon na ang nakalipas, nasa ibang bansa ka, kinainan mo ako ng isang pagkain. Hindi mo na ba naalala? Yun pala. Ang tao noon. Ikaw pala. Ako. Jiang Hanyu, huwag mo akong kiss. Bakit? Hindi pa ako nakakapagpatawad sa iyo. Kailan mo gusto para mapatawad mo ako? Tingnan ko ang pagganap mo. Pero ngayon, agad-agad, pumunta sa kabilang side para matulog. At bukas, pumunta sa company para mag-interview ng maayos. Miss Song, huwag kang mag-alala, siguradong maganda ang pagganap ko. Maghanda kayo. Pagkatapos ng 10 minuto, simulan ang interview sa pinakamayamang tao X. Talagang reyna ng balita dahil nakakuha ng pinakamayamang tao X, ang aming Longchuan TV station. Ang rating ay tataas ng todo. Ay nakita mo ba si pinakamayamang tao X? Ano talaga ang itsura niya? Huwag kang magmadali. Malalaman mo pagkatapos. Nandito ako. Hello, Ginawang Jiang. Hello, Binibining Song Song host. Di ba assistant ni Yan Ji yun? Kailan pa naging pinakamayaman? Pinakamayaman na talaga siya dati pa. Noong mga nakaraang araw, sumama lang siya para mag-experience ng buhay. Hindi ko inakala na ang pinakamayaman ay nasa paligid ko pala. Naku, ang hirap paniwalaan. Ginoong Jiang, mga kaibigan sa telebisyon, gustong-gustong malaman ang kwento ng inyong pagnenegosyo. Maari po ba kayong magbahagi ng ilang salita? 3 taon na ang nakalipas, nagnegosyo ako sa ibang bansa, wala akong perang pangkain. May isang babae na naglibre sa akin ng masarap na pagkain. Sinabi niya sa akin na maniwala sa sarili, kaya ngayon, kalahati ng aking tagumpay ay dahil sa kanya. Wow! Hindi ko inakala Ginoong Jiang na isa ka palang romantiko. Ang babae na yon, napakaswerte niya. Ganun pala. Ginoong Jiang, sa mga nakaraang taon, hindi kayo nagpakita sa publiko. Bakit ngayon bigla kayong pumayag sa interview ng Longchuan TV? Para habulin ang babaeng gusto ko. Dito siya nagtatrabaho. Ang pagtanggap sa interview ay para rin matulungan siya sa kanyang trabaho. Hindi ko inakala na ang pinakamayaman ay magsasakripisyo pa para sa pag-ibig. Sino ba talaga yung babae na napakaswerte? Hindi naman siguro diretsahang sasabihin niya, kailangan kong pigilan. Yun pala, may pinakamayaman pang hindi kayang makuha. Wala akong magawa. Nagalit siya sa akin noong nakaraan. Naghahanap ako ng paraan para bumawi. Hindi pwede. Di na dapat ito magpatuloy. Kailangan kong baguhin ang paksa. Kung gayon, mayroon po ba kayong mensahe para sa mga manonood sa telebisyon? Gusto ko lang siyang tanungin kung maaari niya akong patawarin. Tumigil. Ate, anong nangyari? Magpahinga muna tayo ng 10 minuto. Mag-interview tayo ulit mamaya. Ang Jiang Hanyu, paano niya nasabi ang mga salita niya? Bata pa, hindi nag-iingat sa mga ginagawa. Ate, nandito ka pala nagtatago. Jiang Hanyu, paano ka pumasok? Umalis ka na agad. Huwag kang mag-alala, ate. Walang nakakaalam. Kapag nalaman ng iba, mahihirapan tayong magpaliwanag. Bilisan mo. Ate, gusto mo lang talagang lumayo sa akin. Lumayo sa akin. Jiang Hanyu, huwag kang mag-arte. Hindi ako nag-aarte. Seryoso ako sa lahat ng sinasabi ko. Umuwi ako dahil sa'yo. Itinatag ang Longchuan. Dahil din sa'yo. Alam mo ba, ang interview kanina, para sa buong bansa, bawat salita na sinabi, makikita ng lahat. Ano naman yon? Gusto ko lang, malaman ng lahat. Ang ate ko ay akin. Jiang Hanyu, ikaw ngayon, ay assistant ko pa rin. Sa ganitong paraan, lumalampas sa superior mo. May tao ba? Bakit nakalakang pinto? Anong gagawin? Makatutulong ako. Sa ate sa bagay na ito. Pero,
Kailangan kong kumuha ng interes. Anong gusto mong gawin? Siyempre, ang ate ko. Buksan! Hindi ko alam sino ang nasa loob. Ate. Napaka-tense mo. Binabalaan ko ikaw. Sa susunod, mag-interview ka ng maayos? Huwag na gumawa ng mga chismis. Sundin. Jiang Hanyu ay tapos na sa trabaho. Bakit mo ako sinusundan? Ate, hindi ako sumusunod sa ikaw. Nasa harap na ng bahay? Hindi pa. Hoy, anong ginagawa mo? Hindi ko papayagan ikaw. Pumasok sa bahay ko. Ate, uuwi ako sa sarili kong bahay. Anong iniisip mo? Eto. Jiang Hanyu biglang nag-move in dito. Anong ibig sabihin niya? Sino yon? Ate, ako to. Anong ginagawa mo rito? Nag-brown out lang kanina. Pumunta ako para tingnan kung okay ka lang, ate. Anong pwedeng mangyari sa akin? Maraming kwento tungkol sa mga sadyang pinuputol ang kawad para lumabas ang babae tapos papatayin. Trabaho mo sa balita, ate, hindi mo ba alam yon? Jiang Hanyu, Ate, nag-aalala lang ako sa'yo. sa pagsasabi mo ng mga yan sa akin, lalo lang akong natatakot. Umalis ka. Okay ka lang? Iipan ko, ate, mawawala na ang sakit. Ate, aayusin ko ang kuryente. Ikaw, isa kang mayamang tao? Marunong ka pang mag-ayos ng kuryente? Ate, wag mo akong maliitin. Eto, Sige, hintayin mo ako. Ate, andyan na ang kuryente. Tingnan mo. Ate, anong pinagtatawa mo? nag-ayos lang ng kuryente? Paano mo nagawa na magmukhang batang puno ng dumi? Ate, naawa ka sa akin. Hihingi ako ng gantimpala. Anong gusto mong gantimpala? Gusto kong makasama sa ate. Gaano ang gusto mo? Sobra-sobrang gusto. Eh kung makiusap ka sa akin, Pakiusap, ate. buti na lang nandito sa katabi Jiang Hanyu. Kung ako lang ang mag-isa kanina, hindi ko talaga alam ang gagawin. Jiang Hanyu, ikaw, bakit ka tumira sa katabi ko? Dahil gusto kong mas malapit sa ate. Kahit konti lang, Kanina. Salamat. na kailangan ako ng ate. Isang karangalan para sa akin. Hindi pa ako pumapayag. Ha? Tingnan mo yung mukha mong kahabag-habag. Hindi ba't natulog na tayo dati? Walang problema kung ulitin. Maligo tayo? Talaga? Pupunta ako agad. Ate, gabi na nito. Huwag kang magtrabaho. Magpahinga ulit tayo. Jiang Hanyu. Sa loob ng 5 minuto, alas 11 na. Ano ang problema sa alas 11? Ang ngalit ko ay walang pwedeng manatili pagkatapos ng alas 11. Ate, bakit ang sungit mo? Alam mong sungit ako, tapos lakas pa ng loob mong umakyat sa kama ko? Ayoko. Ayokong matulog mag-isa. Natatakot ako sa dilim. Gusto kong matulog kasama si ate. Kung ganon, umuwi ka na't magpatay sindi ka ng ilaw sa pagtulog. Sisiguraduhin kong magiging maayos ako. Hindi kita istorbo sa trabaho. Magiging pinakamagaling akong kasama mo sa kama.
Ate, gising ka na. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin, kaya naghanda ako ng sandwich, siopaw, yotiao, at soy milk para sa'yo. Jiang Hanyu, anong ginagawa mo dito? Kagabi? Hindi ba't umuwi ka na? Para mas madali kitang alagaan, sinigurado kong nairehistro ang fingerprint ko sa lock ng pinto mo kahapon. Jiang Hanyu, wala kang delikadeza sa ginawa mo. Nakapagtalastasan na tayo ng malalim. Ano pang delikadeza ang kailangan? Kailangan, Ate, huwag kang magalit, uminom ka ng soy milk. ikaw na lang ang uminom niyan. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Sa paningin ko, hindi mo kailangang mag-sorry sa akin, ate. Ate, bakit namumula ang mukha mo? Parang, gusto mo talaga ako, ate. Sa abs ko. Pasok na ako, linisan mo na yan. Ikaw lang ang nakakapapula ng mukha ko. Ang lakas talaga ng charm mo. Buti na lang. Miss Song, ang charity auction na pinag-follow mo malapit na mag-start. Pupunta ako. Hoy, hindi ba ikaw ang news queen ng Longchuan TV? Song Yan? Mr. Huang, Ano? Anchor Song. Sumali ka rin sa auction? Oo. Svieta. Ako ang organizer ng auction. Kung may gusto mo, sabihin mo. Ibibigay ko sa'yo. hindi na. Salamat Mr. Huang. Ano? Ayaw mo ba sa mga koleksyon ko? Mr. Huang, nagbibiro ka lang. Hindi ko ayaw. Pero, hindi ko basta-basta tatanggapin ang kabaitan mo. Samahan mo ako ng isang gabi para may dahilan kang tumanggap. Huwag mo akong hawakan. Song Yan, huwag kang magpakapal. Ngayon, gusto ko talaga. Subukan mong galawin siya. Jiang Hanyu, bakit ka nandito? Kung hindi ako pupunta, sino ang magproprotekta sa ate? Basta hindi ako tatanggalin ng ate. Ako'y magiging assistant niya magpakailanman. Assistant lang pala. Napakapangahas mo. Maniniwala ka ba kung maghahanap ako ng tao para putulin ang mga paa mo? Mr. Huang, ikaw ang nangharas una. Siya lang ay tumulong sa nangangailangan. Kapag nailantad ang bagay na ito, wala rin itong magandang maidudulot sa iyo. Bahala ako kung sino ka. Sinong mang-aapi sa ate ko? Kukunin ko ang buhay niya. Asong lobo pa talaga. Ganito. Sa umaga, Song Yan ay para sa iyo. Sa gabi, samahan mo ako, okay? Sabihin mo ulit iyan. Ako ang organizer ng auction. Ikaw ay nangahas na maging walang galang sa akin. Dahil organizer, maaari kang gumawa ng kahit ano? Anong pinagmamalaki mo? Nagdamit ka ng napakaganda. Para lang hintayin na may humawak sa iyo. Kung ganito ang pag-iisip, napakapangit mo. Para lang hintayin na sampalin kita, tama? Isang mukhang sutil, nangahas pang makipagtalo sa akin. Ang babae ay may konting pera lang. Kumpara sa mga malalakas na tao tulad namin, parang langgam. Mas mabuti kaysa sa walang modo mong pangit na halimaw. Ang mga item sa auction, kahit isa, hindi mo kayang bilhin. Anong mukha mong ipangalandakan sa akin? Sino ang nagsabing hindi ako makabili? Kung ako ang bibili, buong auction ay mabili ko. Talagang asong nagbubukas ng kurtina, puro bibig lang. Kung makabili ka ng auction, luluhod ako at tatawag sa iyo ng lolo. Ikaw ang nagsabi nito. Jiang Hanyu, huwag kang magulo. Bakit hindi ka na nagmamayabang? Sinabi ko na yan noon pa. Ako ang nag-organisa ng auction. Kung magulo ka pa, palalayasin ko kayong lahat. Ginoong Huang, magsisimula na ang auction. Hindi pa ba kayo pumasok? Pagkatapos kong tapusin ang importanteng gawain, babalian ko kayo. Song Yan, bakit mo ako pinagsalita sa harap ng maraming tao kanina? Ang aking pagkakakilanlan bilang pinakamayaman sa X. Sobrang sikat mo. Madaling mabigla ang kalaban. Ano ibig sabihin yan? Pasok muna tayo. Malaman mo rin mamaya. Ang orihinal na likha ni Tang Bohu. Panimulang presyo, 50 million. 55 million. 60 million. Jiang Hanyu, aalis ako para kumuha ng ilang bagay. E di sabay tayo. Wag na, wag. Tulungan mo ako dito. Takpan mo ako. Sabihin mo lang na pumunta ako sa CR? Mag-ingat ka, Song Yan.
Alam ko na, ang auction na ito, hindi ganun kasimple. Hindi sayang ang matagal kong pagsubaybay. Sige, pagbati sa boss na ito. Nakuha ang koleksyon. Teka. Ilalantad ko ang katiwalian. Binibini, may problema ba kayo? Gusto kong ilantad ang mga lihim na kalakaran. Peke lahat ang nakuha ninyo. Itinago ng mga organizer ang mga tunay na kalakal. Ibig mong sabihin, gumastos ako ng 200 milyon. Peke ang mga bagay na binili ko. Ginaya ng mga organizer ng eksakto ang lahat ng koleksyon. Hindi ninyo talaga makikita. Naku po, may ganito palang nangyayari. Ang pangit ng pagkilos ng mga organizer. Napakapangit talaga. Hinihiling ko ang refund. Ang mga koleksyong na ibenta na sa auction, hindi tinatanggap ang refund. Tumawag ng pulis. Paano mo ako papagastusin ng 200 milyon para bumili ng pekeng kalakal? Refund, refund. Mga ginang at ginoo. Huwag ninyong pakinggan ang kalokohan ng babaeng ito. Ang aming mga koleksyon ay tunay at dekalidad. Bawat bagay, may mga espesyal na institusyon na nagbibigay ng sertipiko ng pagsusuri. Siyempre, mayroon kang patunay. Dahil itinago mo ang mga tunay na kalakal lahat at hindi mo na ibenta sa auction ang mga tunay na kalakal. Ikaw, isang maliit na mamamahayag. Ano ang alam mo? Alam mo ba kung ano ang koleksyon? Kung ano ang auction? Ano ang saysay ng pag-atake sa akin? Iminumungkahi ko sa iyo. Agad na ipaliwanag ang katotohanan sa lahat. Ang katotohanan ay ang babaeng ito, hindi niya kayang bilhin ang mga koleksyon na iinggit sa lahat. Tiyak na paparusahan ko siya ng pananagutan sa batas. Napakakatarantado nito. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Paano mo mapapatunayan na totoo ang sinasabi mo? Mayroon akong ebidensya. Kayong mga news reporter, para lang sa konting sensasyon, wala talagang pinipiling paraan. Anong karapatan mo para basagin ang kamera ko? Kinakabahan ka na. Kinakabahan? Galit ako! Mga kababayan, ang babaeng ito, dahil news anchor siya ng Longchuan TV, sinadya niyang maggulo sa auction ko. Pero huwag kayong mag-alala, titiyakin kong hihingi ako ng tulong sa pulisya. Para siya'y parusahan ayon sa batas. Mr. Huang, huwag mo lang siyang pagtuunan ng pansin. Ang sinasabi niya, yung mga item na binili namin sa auction, ano ba talaga ang nangyari? Mga kababayan, hindi pa ba kayo nagtitiwala sa akin? Marami na ang mga auction na pinamahalaan ko. Hindi mabilang. Walang magiging problema. Pero kanina, sinabi ng babaeng ito, na ginaya mo lahat ng mga item sa auction. Walang katotohanan yan. Huwag kayong padala sa pagiging news reporter niya. Nagsisinungaling ka. Kanina ko pa nakita sa backstage. Nandoon sa kamera ang mga litrato. Nakakakuha ko lang. Kung nasa backstage nga, sama-sama tayong pumunta para tingnan, di ba? Oo nga. Hoy, sandali! Mga kababayan, magpakahinahon muna. Mahigpit ang lugar sa backstage. Hindi basta-basta pwedeng pumasok. Hindi naman ninyo gustong masira ang mga koleksyong binili ninyo sa halagang malaki, di ba? Mas mabuting mag-ingat. Ano ang gagawin natin? Kapag naisuko ko na ang babaeng ito sa pulisya, malalaman ninyong lahat na totoo ang sinasabi ko. Tama ka. Hindi naman kailangang magmadali. Mas mahalaga na protektahan muna ang mga koleksyon natin. Mga tauhan, hawakan niyo ang babaeng ito. Pagkatapos ng auction, saka ako siya pagtutuusin. Tigilan nyo yan. Tingnan ko kung sino ang maglakas loob. Isa ka lang empleyado, huwag kang makialam. Kung hindi, kasama ka sa aking paghahanda. Huwag kang maglakas loob. Tingnan mo hindi ako maglakas loob, mga tao. Ipagapos ninyo silang dalawa. Buksan mo. Jiang Hanyo. Ano ang nangyari? Sinabi mo na huwag mag-alarma. Pinapahanap ko na ang assistant. Ang koleksyon sa kahon, bakit kapareho ng nabili ko? Siguro, tama ang sinabi ni Host Song. Naloko tayo. Ang mga koleksyon na inyong binili ay pagka nga. Ang mga ito ay tunay na koleksyon mula sa backstage. Walang katotohanan! Ang mga bagay na ito ay inihanda niya. Ang koleksyon ay nasa inyong mga kamay. Sa ganitong punto, nagdadahilan ka pa. Siya at Host Song ay nagtutulungan para gumawa ng gulo. Hindi alam ano ang plano sa likod. Huwag kayong malinlang! Ang International Appraisal Master at ang presidente ng Referee Association at ang pulis ay naghihintay sa labas. Sa oras na iyon, inaasahan ko na magiging matapang ka pa rin. Paano mo napatawag ang mga tao? Sino ka talaga? Siya ang presidente ng Longchuan Group. Ang pinakamayaman sa Longchuan.
Jiang Hanyu. Siya ang pinakamayaman sa Longchuan. Kaya pala noong nakita ko siya, napansin ko agad ang kanyang pagiging maharlika. Oo, siya lang talaga ang nakapagbunyag ng mga balak ni Boss Wang. Pinakamayaman. Nagkamali ako. Patawarin mo po ako. Sabihin mo ang mga yan doon. Dalhin siya. Ako? Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Salamat sa pinakamayaman, siya ang nagbigay ng suporta sa amin. Kung wala ka po, malaki ang magiging problema namin. Oo nga, oo nga. Ang dapat pasalamatan ninyo ay si Anchor Song. Siya ang nagbunyag ng mga ito. Salamat, Anchor Song. Talagang news queen nga. Mabuhay ang News Queen. Nako, nabalitaan ko ang pinakamayaman ay matagal na may kasunduan sa anak ng may-ari ng Yuncheng. Bakit may iba pa siyang babae? Ganyan talaga ang mga mayayaman. Kahit may kasunduan, hindi naman hadlang para magkaroon ng iba. Totoo ba talaga ang kasunduan ni Jiang Hanyu? Bakit pa niya ako niligawan? Ate, hindi maganda ang kulay ng mukha mo. Masama ba ang pakiramdam mo? Jiang Hanyu, may gusto akong itanong sa iyo. Sabihin mo. Meron ba talaga? Kumusta, Lola? Bilisan mo, Hanyu. Umuwi ka na. May mahalagang bagay akong sasabihin sa'yo. Anong nangyari? May urgent na kailangan si Lola. Yan. Anong sinabi mo kanina? Anong itinatanong mo? Sa anong karapatan ko siya tatanungin? Wala. Umuwi ka muna. Naghihintay pa sa'yo si Lola sa bahay. Hintayin mo ako. Lola, anong kailangan mo sa akin? Ngayon ko lang nalaman. Ang lolo mo at ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng, bago ka pa ipinanganak, ay nagkasundo na para sa isang pamamanhikan. Pamamanhikan? Ngayon, ang mga anak ng dalawang pamilya ay parehong malalaki na. Inihiling ni Jiliu sa ating pamilya na tuparin ang pangako. Ang kasunduang ito, hindi ko matutupad. Ang pamilya nating Jiang ay hindi mga taong hindi tumutupad sa salita. Noong mga panahon noon, si Jiliu ay maraming naitulong sa atin. Ang pakikipag-isang dibdib sa kanyang anak na babae ay isang paraan ng pagtanaw ng utang na loob. Maraming paraan para magpasalamat. Bakit kailangang pakasal? At saka, may yan na ako. Ano? Anong gagawin natin? Hindi ako maghihiwalay sa kanya. Ako mismo ang pupunta para ikansela ang kasunduang ito. Tingnan mo kung maaari ito. Pagdating ng panahon, tingnan natin kung maaaring magbigay tayo ng mas maraming pabor para walang gulo. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Kung si Yan ay anak ng pinakamayaman sa Yuncheng, sana ganoon. Kumusta? Ako si Jiang Hanyu. Hindi ko inaasahan na ang pinakamayaman sa Longchuan. Ang gwapo mo pala. Swerte ko talaga. Kumusta? Ako ang anak ng pinakamayaman sa Yuncheng. Ako si Liu Yunyun. Pinatawag kita ngayon ay upang pag-usapan ang ating pag-iisang dibdib. May napakagwapong nobyo ako. Kahit nakapikit, papayag akong pakasalan ka. Ano pa ang dapat pag-usapan? Handa ako anumang oras, ayon sa kagustuhan ng mga nakatatanda. Hanyu, pwede na tayong magpakasal anumang oras. Hindi yata pwede iyon, may gusto na akong iba. Ano? Kaya hindi kita mapapakasalan. Pero handang sagutin ng pamilya Jiang ang lahat ng pagkawala ng pamilya Liu. Kahit na ikaw ang pinakamayaman, ang pagsira sa kasunduan ay, para sa buong pamilya Jiang, ay malaking dagok. Hanyu, sigurado ka bang gagawin mo yan? Basta makasama ko ang taong gusto ko, magkasama. Handang tanggapin ang lahat ng kahihinatnan. Hanyu, nagtataka ako, anong klaseng tao ba ang nakapagpamahal sa iyo ng ganito? Kailangan kong patayin ang babaeng iyon. Siya ay isang news anchor. Masipag siyang magtrabaho. Naniniwala ako na sa buong buhay ko, siya lang ang magiging babae para sa akin. Hindi ko pwedeng hayaan siyang umatras sa kasal. Kailangan kong humanap ng paraan para maantala siya. Hanyu, pwede ba kitang pagbigyan ng isang kahilingan? Sinabi mo. Tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasunduan, pwede bang huwag muna nating ipaalam sa iba? Sa panlabas, magkakontrata pa rin tayo. Gusto kong ipaliwanag ng paunti-unti kay Papa. Ang pamilya Jiang talaga ang may kasalanan dito. Pumayag ka na pawalang bisa ang kasunduan. Sobrang nagpapasalamat na ako. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng oras para ipaliwanag sa iyong ama. Array. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Sumasakit lang ulo ko sa matagal na pagupo. Salamat, Kuya Hanyu. Alis na muna ako.
Manggahas kang makipag-agawan sa akin ng lalaki. Pagbubutihan ko sa'yo. Ma'am Yan, may masama. Ma'am Yan, Anong nangyari? tingnan mo ang cellphone mo. Ang pinakamayamang tao, X, si President Jiang, at ang anak ng pinakamayaman sa Yuncheng. Mga litrato ng pagde-date, nasa headline ng balita. Sinasabing, magkakasal ang dalawang pamilya. Ma'am Yan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. May kasintahan nga pala siya. Para sa pagsasama ng pamilya. Itong pinakamayaman, mukhang presentable. Akala mo ba'y gago pala? Ngayon, pinag-uusapan ito sa buong kumpanya. Sinasabi, iniwan ka niya. Hindi naman tayo naging magkasintahan. Paano naging pag-iwan yun? Hindi naging magkasintahan? Sige, sabihin mo sa lahat na magtrabaho ng maayos. Huwag nang magchismisan. Oh, President Song, si Jiang Hanyu, presidente ng Longchuan. Humingi ng pakikipagkita si Amo Diang. Ayaw ko. Si Po. Uy, Amo Diang. Ayaw po kayong makita ng amo namin. Hindi naman po pwedeng pilitin yon. Sige, lumabas ka muna. Opo. Ate. Bakit ayaw mo akong makita? Nagkasundo ka na nga sa mayamang lalaki sa Yuncheng. Huwag ka nang pumunta sa kumpanya ko. Nagsiselos ka ba, ate? Hindi naman tayo magkasintahan. Bakit ako magsiselos? Kung gusto mo lang, ate, pwede tayong maging magkasintahan anumang oras. Mas mabuti pang hanapin mo ang nobya mo. Ate, peke ang balita. Kahit totoo ang kasunduan sa kasal, tumanggi na ako. Nagsisinungaling ka. Nagkayakapan nga kayo. Ang gulo lang yon. Muntik na siyang mahulog. Tinulungan ko lang siya. Kung peke nga, bakit naman ginawa ng media na isa publiko yon? Ate, maniwala ka sa akin. Hindi ko kailanman gagawin ang isang bagay na makakasakit sa'yo. Panahon lang ang kailangan. Jiang Hanyu, ang relasyon natin ay hindi dapat malaman ng iba. Hindi mo kailangang magpakabanal para sa akin. Ate, wag mong sabihin yan. Simula't simula pa, ikaw lang ang nasa puso ko. Hanggat hindi mo naaayos ang usapin sa kasunduan, huwag mo na akong hanapin. Ate, wag kang umalis. Gagawin nga kaya ni Jiang Hanyu para sa akin na magpapawalang bisa ng kasunduan sa anak ng pinakamayaman sa Yuncheng? Gising na, Song Yan. Huwag kang maniwala sa kanya. Ginoong Song, may gustong makipagkita sa inyong investor. Dalhin mo muna siya sa reception room. Pupunta na ako. See ya. Ikaw si Song Yan, ang reyna ng balita. Oo, ako nga. Paano kita matawag? Ako ang anak ng pinakamayaman sa Yuncheng, Liu Yunyun. Naku, siya pala ang anak ng pinakamayaman. Pinahanap si Ate Yan. Ano ang kailangan mo? Nagtataka lang ako kung ano ba talaga ang itsura ng reyna ng balita na laging pinag-uusapan. Nakita mo na ako. May iba ka pa bang kailangan? Napakahusap mong magtrabaho, Anchor Song. Mukhang wala kang pera sa pamilya, ano? Ano ang ibig mong sabihin? Ilang taon ka na, Anchor Song? 28. Malapit ka nang mag-30 sa loob ng 2 taon. Maghahanap ka pa ba ng nobyo? Personal na bagay ko yan. Wala kang pakialam. Ipakikilala ko kay Anchor Song, ang ilang lalaki. Sisiguraduhin kong si MS, Song, ay hindi na maghahirap sa huling bahagi ng buhay niya. Hindi na kailangan. Ate Yan, Sa kalagayan mong tulad nito, dapat maghanap ka na ng mapapangasawa at may mukha ka pang maging kabit. Si Ate Yan ay kabit. ang mga mayayaman, kapwa mayayaman lang ang pinapakasalan. Kawawa naman si Ate Yan ngayon. Ano ang ibig mong sabihin, Miss Liu? Alam mo namang si Jiang Hanyu ay aking nobyo, pero wala kang hiya, gustong pang agawin. Song Yan, hindi pa ako nakakita ng babaeng, kasing walang hiya mo. Ngayon ko lang nalaman na may nobya pala siya. Makakapagsabi ka bang walang namamagitan sa inyo? Bago ko siya nakilala, amo at empleyado lang ang relasyon namin. Pero mula ngayon, wala na kaming koneksyon. Hindi ganyan ang sinabi ni Jiang Hanyu. Ano ang
sinabi niya? Aminado siya na ikaw ang gusto niya. Paano na ang mukha ko bilang nobya kung ganyan? Sinabi niyang ako ang gusto niya? Sarili niya yun. Dapat sa kanya ka lumapit. Tulad mong babaeng manloloko, may gana ka pang magsalita ng ganyan. Kung hindi dahil sa'yo, asawa ko na siya ngayon. Kung hindi ka gusto ni Jiang Hanyu, may dahilan yon. Ang dahilan niya ay, ako, bilang anak ng pinakamayaman sa Yuncheng, paano papayag ang isang kabit ang mang-api sa akin? Ano ba talaga ang gusto mo, Miss Liu? Umalis ka sa Longchuan. At kay Jiang Hanyu, huwag kang makipag-ugnayan. Bago yun, lumuhad ka sa harap ko at humingi ng tawad. Huwag kang magpakalabis. Ayaw mong lumuhad, ha? Ibabawas ko ang puhunan ko. At saka, yung pagiging kabit mo bilang news queen, ipalabas sa publiko. Sa palagay mo, yung kumpanya mo, mananatili pa. Nanggugulo ka sa akin. Tulad mong public figure. Kapag nasira ang reputasyon mo, wala ka nang matitira. Miss Liu, kung gagawin mo yan, hindi ka rin magugustuhan ni Jiang Hanyu. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na sana akong nagustuhan niya. Tulad mong, walang koneksyon at maliit na tao. Anong karapatan mo para makipag-away sa akin? Wala akong karapatan. Pero hindi rin ako bababa sa level na luluhod sa tulad mo. Wala kang magagawa. Paluhurin mo siya para sa akin. Song Yan. Palalayasin kita sa industriya ng balita at tatanggalin yung istasyon mo sa TV. Bibilhin ko ng buo. Kahit anong gawin mo, hindi ka pa rin papatulan ni Jiang Hanyu. Matapang ka pa. Babasagin ko yang kayabangan mo. Tigilan mo yan. Mahal, Gago, hindi ba't sinabi kong huwag ka nang pumunta? kung hindi ako pupunta, hahayaan ko lang ba na api-apihin ka ng iba? Mahal, wag mo na akong itulak palayo. Kuya Hanyu, bakit ka nandito? Ito ba ang sinasabi mong? Bibigyan kita ng oras para magpaliwanag? Kuya Hanyu, makinig ka sa akin. Ang lakas ng loob ng babaeng ito, kaya ko ginawa yon. Mas kilala ko siya kaysa sayo. Ikaw ang dapat pagtuunan, matagal ka nang may masamang balak, di ba? Mali ang pagkakaintindi mo. Wala akong ginawa sa kanya. Eh bakit siya basa? Pinatuhod mo siya sa sahig. Liu Yunyun. Ang kapal ng mukha mo. Ang may kasunduan sa'yo, ay ako. Bakit siya ang pinapanigan mo? Ang buhay ko bilang pinakamayaman sa Longchuan. Hindi kayo ang magdedesisyon. Ang kasunduang ito, iyon ay kagustuhan lang ng matatanda. Wala akong pakialam. Malinaw na itong babae ang nanggulo. Walang third party sa aming dalawa. Ikaw ang dapat pag-usapan. Nagmamalabis ka dahil sa estado mo. Kuya Hanyu, mahal na mahal lang kita. Huwag mo akong kamuhian. Huwag mong gamitin ang pagmamahal mo para suklaman ako. Sasabihin ko sa'yo, kapag hinawakan mo ang babae ko, papagbayarin kita. Mag-isip kang mabuti. Ang kahihinatnan ng pagsira sa kasunduan, hindi kayang tiisin ng pamilya Jiang. Wala pang sino mang nakatayo sa ulunan ng pamilya Jiang. Sasabihin ko sa'yo, sa pagkakataong ito, ganap nang maghihiwalay ang mga Jiang at Liu. Kuya Hanyu, huwag naman. Sa buong buhay ko, nakita ko pa ang paghihiwalay ng dalawang pinakamayaman. Mukhang ang pagmamahal ni Gi Jiang kay Ate Yan ay kitang-kita sa araw at buwan. Jiang Hanyu, hindi ito maliit na bagay. Pag-isipan mong mabuti. Ate, huwag kang mag-alala. Kung ang pamilya Liu ay ganyang klaseng mga tao, mabuti pang maghiwalay na tayo. Dahil sa isang matandang babaeng, nagbabalita, gusto mong iwan ang anak ng pinakamayaman sa Yuncheng. Anong karapatan mong ikumpara ang sarili mo sa kanya? Sa puso ko, ikaw at siya ay magkaibang magkaiba. Siya ang makakatulong sa'yo na patatagin ang posisyon ng pamilya Jiang. Siya ang makakatulong sa'yo na magtagumpay sa negosyo. Kuya Hanyu, magising ka. Mahal ko siya. Walang kinalaman ang interes dito. Huwag kang magpakatanga. Pakasalan mo ako, at ang may dudulot nito sa'yo ay hindi masukat. Jiang Hanyu, tama siya. Pag-isipan mo. Ate, wala kang tiwala sa akin. Ako ay natatakot na baka magsisi ka balang araw. Sa diksyonaryo ni Jiang Hanyu, walang salitang pagsisisi. Gustong ipawalang bisa ng dalawang pamilya ang kasunduan, hindi ganoon kadali yan. Maliban kung gusto mong sirain ang pangalan ng pamilya Jiang. Wala pang bagay sa mundo na hindi ko kayang gawin.
Songyan, matandang babaeng mapagplano ka. Nang ahas kang akitin si Kuya Hanyu. Gagantihan kita. Tama na. Hindi kita ginagalaw noon dahil sa respeto sa tatay mo. Ngayon, ayaw ko nang magbigay. Mga tauhan, hawakan mo siya para sa akin. Sige. Jiang Hanyu, ako ang anak ng pinakamayaman sa Yuncheng. Hindi ako palalampasin ng tatay ko. Tamang-tama. Sa pagkakataong ito, ang pamilya Jiang at pamilya Liu ay magiging ganap na magkaaway. Ate, paano niya ginawa sa'yo kanina? Gawin mo lahat sa kanya. Jiang Hanyu, hindi maganda ang ginagawa mo. Nagsimula ang problema dahil sa akin. Hindi ko hahayaan na api-apihan ka. Kung ayaw mong gumawa ng aksyon, papagawa ko sa mga bodyguard para sa'yo. Ate Yan. Hindi dapat mawala ang galit kanina. Tama, Ate Yan. May pinakamayaman na sumusuporta, anong takot? Ate Yan, hindi dapat masyadong mabait ang tao. Ganoon siya mang-api sa akin kanina. Dapat talaga ako mismo ang gumawa. Songyan, kung mag-aaksyon ka, hindi ko palalampasin. Kanina ay napakayabang mo? Bakit natatakot ka na ngayon? Ah. Anong status mo? Humarap kang manakit sa akin. Itigil mo ang ugali mong mayaman. Hanggang dito lang. Masusuka ang kamay ko sa pagbugbog sa'yo. Humarap kang manakit sa akin. Sasabihin ko sa tatay ko. Papapatay ng tatay ko kayong lahat. Tatay, may nanakit sa akin. Halika kaagad at iligtas mo ako. Sino ang may lakas ng loob na humawak sa akin? Ang anak ng pinakamayaman sa Yuncheng. Tatay, siya nga. Ginoong Liu, ako ang gumawa ng lahat ng iyon. Kung may problema, harapin mo ako. Tatay, ano ang nangyari sa iyo? Sige, santukan mo siya. Paano may tao na kamukhang-kamukha ng Chingmei ko? Na kamukhang-kamukha ng Chingmei ko? Siguro. Anak, sino ang iyong ina? Ang ina ko ay Song Chingmei. Siya talaga. Ginoong Liu, ano ang nangyari? Nasaan siya ngayon? Saan siya ngayon? Ang ina ko ay pumanaw na. Ang tatay mo? Wala akong tatay. Noong pumanaw ang ina ko, ipinadala ako sa orphanage. Ginoong Liu? May problema? Siyempre, aaksyonan ka. Walang magulang, mas madaling aksyonan. Tatay, sige na. Ginoong Liu? Bakit hinila mo ang buhok ko? Ang ina mo, ang una kong minahal. Kami noon, dahil sa mga problema sa pamilya, hindi kami nagkatuluyan. Ano ang kinalaman ng buhok ko sa iyon? Pasensya na. Dahil pinaghihinalaan ko na ikaw ang tunay kong anak. Tunay na anak. Tama. Sa palagay ko, pagkatapos kaming maghiwalay ni Chingmei noon, siya'y palihim na nagbuntis at nanganak sa iyo. Tatay, hiwalay na kayo noon. Malamang sa ibang lalaki. Siya nagbuntis. Oh, anak. Ano ang pangalan mo? Ako si Songyan. Songyan. Mabuti. Kagaya ng pangalan ng nanay mo, maganda rin ang pangalan mo. Kung talagang anak ni tatay, si Songyan, paano pa niya ako kukuning ampunin? Nawala na ang magiging asawa ko. Ngayon naman, si tatay ay aagawin din ni Songyan. Tatay, dumating ka rito para ipagtanggol ako. Ano ba itong ginagawa mo? Hahayaan mo lang ba na apihin nila ako? Binibini, bakit mo inaapi ang anak ko? Hindi naman inaapi ni Songyan ang anak mo. Ang totoo, ang anak mo ang laging umaapi kay Songyan. Sabi ko na nga ba, si Songyan, hindi naman mukhang taong nang aapi. Ikaw ang pinakamayaman sa Longchuan, si Jiang Hanyu? Ako nga. Ngayong nandito ka, ilinilinaw ko na. Hindi ako magpapakasal sa anak mo. Ang mahal ko ay si Songyan. Hindi pwede. Dapat magpakasal tayo. Tatay, tulungan mo ako. Ang kasunduang ito ay ginawa ko at ng lolo mo. Malaki ang implikasyon nito. Ang pagkansela nito ay magdudulot ng kapahamakan sa ating dalawang pamilya. Ang pamilya Jiang ay handang harapin ang lahat ng kahihinatnan. Ayoko, tatay. Mahal ko siya. Sa kanya lang ako magpapakasal. Nakikita mo naman. Para sa anak ko, ang pagkansela ng kasunduan
ay tiyak na hindi ko papayagan. Ang bagay na ito, pag-isipan mong mabuti. Tatay, aalis ka na lang. Bago lumabas ang resulta ng DNA, ang lahat ng ito ay ipagpapaliban muna. Songyan, maghintay ka. Ate, pasensya na. Pinahamak kita. Sabi niya uuwi siya. Para magpaliwanag kay nanay. Hindi ko inakalang pupunta siya sa'yo. Huli na ang dating ko. Hindi. Ikaw ang nagtanggol sa akin. Hindi ko inakala na si nanay mo at si Jiliu ay may connection noon. Sabihin mo, si G, Liu ba talaga ang tatay ko? Kahit siya man o hindi magbabago ang relasyon natin. Paano kung siya nga? Pinabayaan niya ang nanay ko noon. Ngayon, si Liu Yunyun naman ang inampon niya. Ayokong kilalanin siya. Ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Dahil ang estasyon ng TV ay nabili ko na. At saka, pinapangalanan ko na sa'yo. Ibig mong sabihin, sa akin, na ang estasyon ng TV? Oo. At may Longchuan Group sa likod nito. May Longchuan Group na sumusuporta. Anumang resources ang kailangan mo, makukuha mo. Jiang Hanyu, ang gastador mo talaga. Gastador man, para sa'yo. Buong puso kong ginusto. Ngayon, parang isang tapat na aso ka. Aso man, aso na ate ko. Af. Tapos ka na ba maglaro? Ako naman. Oy, huwag kang humalik. Bakit? Dahil tayo ngayon ay hindi pa magkasintahan. Ano ang kailangan ko gawin para payagan mo ako? Hintayin mong matapos ang kasunduan mo sa pamilya Liu. Ano yon? Magandang araw po, Binibini. Nagdadala po ako ng dokumento para kay G. Liu. Anong dokumento? Yung pinahanap ni Amo Liu sa akin noong huli, sa isang laboratorio. Ang ulat ng pagsusuri ng DNA. Ang resulta ay lumabas na. Akin na yan. Dadalhin ko sa iyo. Salamat, miss. Sige. Songyan talaga ang tunay na anak ng tatay. Hindi pwede. Hindi sila dapat magkilala. Hindi sila dapat magkilala. Songyan, ikaw ang nagpilit sa akin. Anong gagawin mo? Hindi ba halata? May nagpahanap sa akin para kidnapin ka. Sino? Paano ko sasabihin yon? Magkano ang binigay nila sa iyo? Bibigyan ko ng 5 beses ang halaga. Marami na akong nakausap na ganito ang sinasabi. Sayang, hindi kami mapag-imbot. Huwag kang lumapit. Kapag lumapit ka pa, tatawag ako ng pulis. Tatawag pa ng pulis? Bro, gawin mo. Jiang Hanyu, tulong. Gising ka na. Liu Yunyun, anong ginagawa mo? Siyempre, susunugin kita. Para sa isang lalaki. Gusto mo patayin ako? Para sa isang lalaki. Songyan. Hindi mo alam. Ang kinuha mo sa akin. Ano ba? Anong ibig sabihin mo? Dahil sa'yo, nawala ang asawa ko. Ngayon, kahit ang natatanging pagmamahal ng tatay, ay mawawala rin. Ang sinasabi mo? Hindi mo pa alam. Ikaw ang tunay na anak ng tatay ko. Kumalma ka. Hindi ako makikipag-agawan sa'yo. Ikaw pa rin ang prinsesa ng pamilya Liu. Hindi ka makikipag-agawan. Pero hindi mo mapipigilan ng ibang magbigay. Dahil may tunay na anak na, sino pa ang mag-aalala sa isang ampon? Ampon pala ang Liu Yunyun. Matagal na kayong magkakilala. Hindi magbabago dahil sa pagdating ko. Kapag may dugo, ang pagmamahal ng pamilya, walang kwenta. Liu Yunyun, kapag pinatawar mo ako, maglalabas ako ng pahayag. Hindi ako tatanggapin ng pamilya Liu. Pero ang pagkatao mo, para sa akin, isang hamon. Kapag namatay ka na, matatapos ang lahat. Hindi ka natatakot na malaman ng iba? Ang pinakamayaman sa Yuncheng, makapangyarihan. Kahit nalaman, ano pa ang magagawa? Pero, ang ginagawa mo, hindi magbabago ang kahit ano. Kapag wala ka, si Hanyu, babalik sa akin. Ang tatay, ako lang ang anak niya. Kapag namatay ka, ang pag-ibig ko at pagmamahal ng pamilya, magiging ganap.
Song Yan, mamatay ka. Kuya Hanyu, ang posisyon bilang anak ng pinakamayaman, akin lang. Ate. Hulihin siya. Opo. Ate, Jang Hanyu, huwag kang lumapit. Delikado. hindi ako natatakot. Presidente, hindi ka dapat lumapit. Maaaring may mamatay. Hindi ko papayagan na malagay sa peligro ang ate ko. Mamatay tayong magkasama. Pumasok ang presidente. Mabilis, patayin ang apoy. Paano mo nalaman na may problema ako? Nakakonekta ang tawag pero walang tunog. Pakiramdam ko, may problema. Paano mo ako nahanap? Tinsek ko lahat ng CCTV sa kumpanya mo. Nahanap ko ang van na nagkidnap sa iyo. Jang Hanyu, salamat sa pagligtas mo sa akin. Kasalanan ko ang pagresolba sa kasal. Hindi sapat ang bilis. Kaya't ikaw ay napunta sa peligro. Ngayon, ang mga taong naghasik ng pinsala sa iyo ay hahatulan ko. Kuya Hanyu, alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa ang pagkidnap sa Song Yan. Huli na ang paghingi ng tawad. Dapat kang magbayad sa lahat ng ginawa mo. Hindi nasaktan ang Song Yan. Wala akong ginawang masamang resulta. Hindi mo ako dapat parusahan. Hindi mo dapat isinip ang masamang balak. Iyan ang patunay na hindi mo talaga alam ang pagkakamali mo. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat nainisan ang Song Yan. Hindi ko dapat siya saktan. Pakiusap, patawarin mo ako. Kung gusto mong magsisi ka sa kulungan. Jang Hanyu. Ako ang pinakamayaman sa Yuncheng, ang panganay na anak ng pamilya Jang. Hindi mo ako dapat gawin ito. Pero dito sa Longchuan, dito, ipapakulong kita hanggang mamatay, walang magrereklamo. Kapag nagalit ang pamilya Liu, magsisisi ka rin. Kung hindi ko kayang protektahan ang sarili kong babae, paano ako magiging tunay na lalaki? Ako, Jiang Hanyu, matatakot ba sa isang pamilya Liu? Ano ba ang karapatan ni Song Yan? Dapat noon, diretsong pinatay ko siya. Magpasalamat ka at hindi mo ginawa. Kung hindi, patayin kita ng walang libingan. Kahit na ang pinakamayaman sa Longchuan. Kung gagalaw ka sa akin, gusto mong mabasak ang buong pamilya Jiang. Para sa kanya, kahit kalaban ang buong mundo, ano ang problema? Tunay na mahal ako ni Jang Hanyu. Talagang napakatanga mo. Hindi ako palalampasin ng tatay ko. Hindi rin magiging maayos ang buhay mo, Song Yan. Talaga? Gusto kong malaman ang sasabi ng pinakamayaman sa Yuncheng. Walang modo. Papa, Anak, talagang hindi ka maganda. Papa, anong ginagawa mo? Si Song Yan at Jang Hanyu ang nambastos sa akin. Igalit mo sila para sa akin. Hindi ko inakala. Napakasama ng ugali mo. Hinamak mo ang sarili kong anak. Papa, alam mo na. Kung hindi agad sinabi sa akin ng assistant, plano mo ba? Itago sa akin habang buhay. Plano mo ba na bigyan ako ulit ng peking report? Papa, nagkamali ako. Nagkasala ako sa Qingmei. Ngayon, tatanggalin ko ang relasyon natin bilang mag-ama. Papa, ako'y anak na kinuha mo. Sa orphanage, ikaw ang nagpalaki sa akin. Hindi mo ako pwedeng iwan. Mas mabuti pa ang alaga ng aso kaysa sayo. Walang utang na loob, mananakit lang. Si Song Yan ang dahilan. Alam ko, dahil sa kanya. May lakas ka pa ng loob na sisihin ang iba. Kung hindi dahil sa kanya, bakit mo ako iiwan? Bakit ko gagawa ng ganito? Pinilit ninyo ako. Ako, Liu, napakawalang kwenta ko. Napalaki ko ang ganitong klaseng tao. Ang taong ganito, hindi magsisi habang buhay. Mr. Liu, ipasa mo sa akin ang paghawak sa taong ito. Si, Assistant Liu. Dalhin ang taong ito sa kulungan. Hindi na makalabas habang buhay. Dalhin. Papa, tulungan mo ako, Papa. Galit ako sa inyo, sa lahat. yan. Nagkasala ako sa'yo. Patawarin mo ako. Paano po kayo nakarating dito? Nalaman ko na may nangyari sa iyo. Sinabi ko sa Mr. Lu. Pasensya na, yan. Dahil sa akin. Kaya nasaktan ka. Huwag po kayong masyadong magsisisi. Ang ginawa ni Liu Yunyun. Ito lang ang nagpapatunay na ganito siya talaga. Yan. Noong naghiwalay ako sa nanay mo, hindi na ako naghanap pa ng ibang babae. Inilaan ko ang sarili sa negosyo. Inampun ko si Liu Yunyun
Dahil din ang mga mata at mukha niya ay katulad ng nanay mo. May kaunting pagkakatulad. Pero, hindi ko inakala na inampun ko ang isang masamang tao. Buti na lang at hindi naging malaking problema. At saka, pinutol na po ninyo ang relasyon. Huwag po kayong masyadong magsisisi. Yan, ako talagang hindi ko alam. Noong panahon na iyon, ang nanay mo ay buntis na. Kung alam ko sana, hindi ko sana, pinapayagan siyang umalis sa akin. Lahat ay lumipas na. Yan, hindi ko rin alam. Sa buhay ko, may pagkakataon pa ba? Na marinig kang tawagin ako ng Papa. Isa lang ang natitirang kamag-anak ko. Papa, Ang anak kong mabuti. Ate, tila may tadhana. Mr. Liu, kung ang napagkasunduan sa kasal, ay yan. Payag ako sa kasal. At magsimula agad. Okay. Ang anak kong mabuti. sino ang nag-promise na magpakasal sa iyo? Jiang Hanyu. Hindi pa tayo magkasintahan, di ba? Ate, naglibre ka sa akin ng matagal. Dapat bigyan mo ako ng titulo. Kung gayon, kahit nahihirapan, payag ako na maging kasintahan mo. Pero, titingnan ko ang ginagawa mo. Ang pamilya Jiang at pamilya Liu ay may kasunduan sa kasal. Ate, hindi mo makakatakas.